Yo, what's up mga par at magandang umaga sa inyo at muli Sunday vlog tayo mga par. At yung mga par, dito na ako nag-intro sa simbahan para mas mahaba yung mga par, no? Yung scene dito sa simbahan. Bagong tabi. At ayun mga par, no? Magbibis na kami at magsisimula na ang misa, no? At yun na mga par, no? Ayan sila ako, magbibis na ako. Ito yun, kay Bubu yan. At yun mga par, mamaya na lang ulit, no? Surprise! Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang pagmamalasakit sa kapwa ay ginagawa bunsod ng pag-ibig na itinutulot ipinapadalma ni Iso. Inilarawan sa kanilang haga ng mabuting Samaritano ang halimbawa ng pag-ibig na may ginhawang dulot sa taong nakasudsod sa lupa. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sabat ng Espiritu na huwag siyang lumabas na kahiyahya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungo sa Jericho. Kailangan siya ng matulisan. Kinuha pati gamit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkatangluan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahantusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumating ang isang bibika, ngunit tinanglandaman niya at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparang doon. Nakita niyang hinarang at siya'y nawa. Lumaki siya. Inuhusan ng langis at alak ang masugat nito at tinanihan. Saka isinakay ang tao sa kanyang sasakyan hayop. Dinala sa bahay panunilan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumubok siya ng 2 dinaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panunilan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkarma ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino na niyo sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakipagkarwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita po ng hawak sa kanya, tugon ng Espiritu. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo Sa po. ngalan ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po, Father Michael. Dito po sa ating unang pagbasa na tunghayan ay unawain muna po natin ang ibig sabihin ng sumulat. Ang sumulat po nito ay si Propeta Moises, kabilang ito sa 5 aklat sa Lumang Tipan, sa Dinyo Turo ng Niyo. Ang sabi po nito, ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautosan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Salita po ito ng Diyos na kung saan kamay lamang po ng ating Propeta Moises ang sumulat. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo dapat mahirapan o mga tuwiran na hindi tayo makaakyat sa langit upang kunin ang salita at mga aral ng Diyos para ating masunod. Sapagkat, ang ibig sabihin po dito sa pangatlo ay kapiling po natin ang mga salita ng Diyos. Ang sabi po ito, ang kautusan ay hindi malayo sa inyo, nasa inyong bibig,
nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Yun po ang ibig sabihin sa atin ng Diyos, mga kapatid, na kung saan, huwag po natin ituring na napakahirap sundin ang mga salita at aral ng Diyos upang ating i-implement sa ating mga sarili. Sapagkat may suhay pa rin pong mga verses ng Biblia, dito nakasulat din po sa Gawa, sa Kabanata 12, ang sabi po roon, sa katunayan, kapiling ninyo ang Diyos at siya ang may kontrol ng inyong buhay. Kaya hindi ninyo masasabing malayo sa inyo ang Diyos. Totoo naman po talaga sapagkat kung hindi po natin kapiling ang Diyos, sino ang may hawak ng ating buhay? Hindi naman po natin masasabing ang ating sarili ang makakapagpanatili ng ating buhay. Sapagkat ang sabi po, nakasulat din sa mga banal na kasulatan, ni isang buhok, hindi tayo makagagawa sa ating sarili. Ang lahat po ng kakumplituhan sa ating mga pangatawan ay gawa po ng Diyos at kapiling po ng Diyos. Sapagkat ang sabi pa po noon, pinapapatak ng Diyos ang ulan sa mabubuti at sa masasama. At siya po ang may hawak ng ating buhay. Siya po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. Dito po naman sa pangalawang pakal sa mga kapatid, ang gusto pong sabihin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, ang sabi po ito, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari, ang namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang ibig pong sabihin ni San Pablo Apostol, lahat ng ginawa ng Diyos, mga nakikita at hindi nakikita, sa itaas at sa ibaba, lahat po yan ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi pa nga ito, walang nilikhang anumang bagay na hindi sa pamamagitan ng anak. Yan po mga kapatid. At bilang lahat po ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, tayo naman po mga tao ang pinaka-espesyal sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Sapagkat nilikha po ng Ama ang lahat ng bagay, nandun kapiling ang kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo, bilang isang Espiritu na walang katawan, kapiling na ng Ama. Siya po ang kausap nung sabihin po ng Diyos at nalikha niya na ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngayon naman, dalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Magpasalamat Diyos sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat. Yung mga par, tapos na ang ating misa mga par, no? At sana na sibaw kayo ulit mga par, no? At natuto tayo ng mga par, no? Sa homily mga kapar. Kahit paano mga par, kahit konti lang yung na video mga par. Kasi ayun nga yung sinabi ko nung una na doon ako nag-intro sa simbahan para yung clip mas marami din sa simbahan. At yun lang mga kapar. Tapos na ang ating Sunday Mass, Sunday vlog mga par, no? At yun lang mga par. Don't forget to like the video and subscribe. At yun lang mga par. Peace out and siguro sunod na vlog natin mga par, no? Gala naman mga par, no? Serve na gala mga par, no? At yun lang mga par. Keep